Lumayo ka, masamang panaginip. Papa! Congratulations po, Papa! Maraming salamat, Charlotte. Nasaan po si Mama? Nasa loob siya. Mama? Mama? Nasaan po kayo, Mama? Mama! Nasaan po kayo? Ah, nandiyan na po pala kayo! Mama, hinihintay na po kayo ni Papa. Pati na rin po ng mga bisita natin. Mama, may problema po ba? Humarap po kayo sa akin. Gusto ko makita ang mukha niyo. Mama! Sandali, wag! Mama! Mama! Mama, huwag niyo akong iwan! Mama! Mama! Huwag kang umalis, Mama! Charlotte, anak, ano nangyayari sa'yo? Papa! Nagulat ako nung marinig kitang sumisigaw ng mama sa kalagitnaan ng gabi. Ano bang nangyayari sa'yo? Papa, nanaginip po ako tungkol po sa kasal niyo ni Mama. Ano, maganda ba ang mama mo? Papa, hindi ko po alam. Hindi ko nakita ang mukha niya. Hindi na yun nakapagtataka. Hindi mo kasi talaga siya nakikita. Sana kahit sa panaginip lang, makita ko na ang mukha niya. Huwag mo nang isipin yun, anak. Makikita mo naman siya sa susunod na araw. At sa susunod ding araw, ikaw at si Mama ay ikakasal na. Alam mo, anak, medyo nahihiya ako. Huwag ka na pong mahiya. Kasama mo po ako. Oh, Oh, Charlotte! hindi ko po alam kung bakit nahilo ako. Naku, Charlotte, ang taas ng lagnat mo. Humiga ka na muna, anak. Kaya pala, Ha? alam ko na po. Kaya po ako nanaginip ng masama ay dahil may lagnat po ako. Kung wala akong sakit at nanaginip ako ng masama, kakabahan po ako. Papupuntahin ko si Dr. Bobson bukas ng umaga. Ngayon, kailangan mo munang matulog at magpahinga, anak. Ikukuha kita ng basang bimpo para sa ulo mo. Papa, Ano yun? Bakit, anak? ito po ang una at huling beses. Naaalagaan mo po ako dahil may lagnat ako. Dahil sa susunod ang mama mo na ang mag-aalaga sa'yo. Tignan niyo, nandito yung sasakyan ni Dr. Bobson. Totoo bang masamang pakiramdam ngayon natin, Charlotte, Sammy? Hindi nagkakasakit si Charlotte. Siguro ang papa niyang may sakit. Malalaman din natin ang totoo. Tama ka nga, Sammy. Hayan na si Dr. Bobson! Maraming salamat, Dr. Bobson. Oh, sige. Alagaan niyo siya na mabuti. Ang bait naman ng tatay ni Ate Charlotte. Siguro nga may sakit talaga ngayon si Charlotte. Ayaw umandar na makina? Hindi ito gumagana ng maayos kapag malamig. Kung gusto nyo, ipahihiram ko muna sa inyo ang kabayo ko. Salamat. Garson! Bilis! Magdala ka ng kabayo rito!
Tama, talagang may sakit si Charlotte. At hindi siya mukhang nagbibiro. Sabihin niyo nga sa akin, nakakapanibago ba na may sakit ako ngayon? Kahit kailan hindi ka pa nagiging out of order, hindi ba? Anong sabi mo? Out of order? Sa amin tao ako! Patawarin mo ako. Pwede ba tigilan nyo na yan? Masama ang pakiramdam ni Charlotte ngayon. Nilalagnat siya at kailangan niya ng katahimikan para makapagpahinga siya. Kailangan na magpagaling para masundaw na nila yung mama niya. Tama yun. Ano kaya ang itsura ng mama mo, Ate Charlotte? Ako, sa tingin ko, mabait siya. Hindi mo masasabi. Ano ba inisip mo, Sammy? Ipaalala ko lang sa inyo na mama siya ni Charlotte. Sa amin talaga! Sir, hayaan mo. Tama na. Baka mahilo ka pa. Huwag na dapat tayo mag-alala sa kanya. Mabuti naman. Tumabi kayo! Hoy! Sandy! Gusto kong malaman mo na nilalagnat ngayon si Charlotte. Bibiro ka na naman sa amin! Nakakainis! Lahat kayo pinupuntahan ako para tingnan kung may sakit talaga ako. Hindi naman to isang palabas lang. Ano ka ba, Charlotte? Nandito lang ako para dalhin yung gulong nyo. Sinamahan ko lang si Mang Melville. Ano ka ba? Kung ganon, bakit hindi ka pa umuwi at huwag ka nang tumambay? Kukumustahin lang kita. May sakit ka pala talaga. Oh, ang taas pa ng lagnat mo. Gusto mo lang din makitang may sakit ako. Hindi, nagkakamali ka, Charlotte. Sige! Umalis ka na! Inayos at iningatan ko ito na maigi dahil isang importanteng tao ang isasakay dito galing Paris. Maraming salamat. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Mang Melville. Salamat pero hindi ko alam kung paano ito mas iingatan pa. Hoy, Sandy! Kamusta si Charlotte? Sa tingin ko, gagaling siya agad at kakayanin niya makita na ang mama niya bukas. Natutuwa akong marinig yan. Bukas, 3 na silang sasakay dito. Mama? Mama? Bakit? Ano po problema? Mama! Huwag niyo akong iwan! Huwag kayong umalis, Mama! Masamang panaginip na naman. Magagabi na. Napahaba yata ang tulog ko. Oh, Charlotte! Aba, gising ka na pala, Charlotte. Papa! Bumaba ka muna. Niluto ko ang paborito mong pagkain para sa hapunan, anak. Papa? Nagluto kayo ng hapunan? Ito ang huling gabi na tayong dalawa lang ang maghahapunan, anak. Nakakatuwa! Tutulungan ko na po kayo! Oh, hindi na. Dito ka na lang muna. May sakit ka pa. Maayos na po ang pakiramdam ko. Ah, Charlotte. Oh, kain na. Papa! Mukhang masarap! Kain na tayo! Bakit? Masyado bang maalat? Hindi po. Masarap po. Nako, huwag ka na magpanggap na nagustuhan mo. Pero Charlotte, salamat. Papa, bakit po? Nang dahil sa laki ng pagmamahal ko sa'yo, kaya ako nagkaganito, Charlotte. Dahil sa akin? Bakit po? Alam mo naman na nanggaling ako sa isang mayamang pamilya mula sa France. Kaya hindi na nakapagtataka na wala akong alam sa pagsasaka. Isang lalaking nagpunta ng Canada na nanibago sa pamumuhay sa rancho. Maraming beses na akong muntikang sumuko, anak. Ilang beses ko na bang gustong bumalik sa Pransya. Pero noong mga panahong yun, ikaw ang naging lakas ko. Charlotte, anak! Bitiwan mo na yan. Maraming salamat. Charlotte, kaya ko nang gawin to. Pupunuin ko ang ranchong ito ng mga berdeng damo at mga hayop na gusto mo. Pangako.
akong maalala, Papa. Naging malinis at maganda ang ranchong ito matapos ang 10 taon at lahat ng yun ay dahil sa'yo. Papa, salamat po. Malungkot ka ba? Hindi po. Hindi ako nakaramdam ng lungkot kahit wala akong mama. Dahil po sa sobrang pagmamahal niya sa akin, hindi ko po naramdaman na namimiss ko siya. Salamat po ng marami sa inyo, Papa, dahil lagi kayong nasa tabi ko. Huwag mo na ulit sasabihin yan dahil baka mahirapan ka lang napapasukin ng mama mo sa buhay natin. Patawad po. Bella, saan ka ba galing? Bakit masyado ka nang ginabi sa pag-uwi? Matatapos na kami maghapunan. Mas nagiging mahirap pa tayo, tama ba? Bakit ganyan ka agad magtanong? Ano yung mahirap? Tulad ng pamilya natin. Imposibleng maging mas mahirap pa tayo. Posible po yun, Nay. Tatanggalin ka na sa trabaho. Anong sinabi mo? Hindi na nila kailangan ng tulad mo pag dumating ng mama ni Charlotte. Siya na ang magluluto at maglilinis para maging kapalit mo. Narinig mo bang? Sinabi yan ni Mr. Andre? Hindi yan totoo. Bakit madali lang sa'yo para sabihin yan? Anong gagawin ko pag tinanggal ako sa trabaho? Siya na namuhay ng marangya sa Paris ay hindi marunong magluto o maglinis ng bahay. Ano po ibig sabihin ng marangya? Tumahimik ka, Ketty. Kung naging mas matapang na lalaki ka lang sana. Manahimik ka! Anong gagawin mo, ha? Ate Bella! Sana hindi na lang umuwi dito ang mama ni Charlotte. Sana hindi na siya dumating. Sana hindi na siya umuwi dito. Bella. Oh, Charlotte. Magandang umaga, Papa. Parang prinsesa ang nasa harapan ko. Papa, Bakit, anak? natatakot po akong maiyak. Paano kung bigla akong maiyak pagkakita ko kay Mama? Ay, yun lang pala ang iniisip mo. Akala ko naman kung ano. Pero kasi, Kung ganon, may sasabihin ako sa iyong isang sikreto. Huwag kang mag-alala dahil iyakin din ang mama mo. natutuwa akong marinig yun. Oh. Charlotte, nilalagnat ka na naman. Ayos lang po ako, Papa. Ako hindi. Ang sabi ni Dr. Bobson, maaari maging pneumonia yan. Ayos lang po ako. Gagaling din ako pag nakita ko na si Mama. Huwag mo nga akong pinapakaban ng ganyan. Grabe ka, Papa. Kilala ko kayo. Ayaw niyo akong isama dahil gusto niyo pong masolo muna si Mama. Ay, nako Charlotte, huwag ka nang magtampo. Ayokong makinig sa inyo. Tingnan mo. Hindi mo ba naisip na malulungkot ang mama mo kung makikita kanyang may pneumonia dahil pinilit mo siyang puntahan? Dadaanan ko si Dr. Bobson at tatanungin kung pwede kanyang bisitahin. Maliwanag ba, anak? Ikamusta mo po ako kay Mama? O sige, sama-sama naman tayong tatlong magkakapunan Naiingit lang dito, ako mama. kasi makikita mo na siya agad. Magpahinga ka na muna at matulog. Sana magaling ka na pagdating ng mama mo rito. O sige, halis na ako. Mamaya na lang, anak. Mag-iingat po kayo. Malalaking pinggan na maghihintay sa inyo. Kayo na ang bahala kay Charlotte. Alagaan niyo siya. Masusunod po. Sayang naman hindi siya makakasama sa inyo. Pakibigay po to sa Mama ni Charlotte. Maraming salamat sa binigay mong ito, Ketty. Anak! Paalam! Babalik din kami agad! Haya! Paalam po, Papa!
Sige, bilisan natin. Nako, Lady Charlotte, magpahinga kayo, pakiusap. Kamusta na kaya ang papa ko? Hihinto rin ng ulan mamaya. Sino yan? Tingnan niyo, sino po kaya yun? Frog! Ano ba yan? Umalis ka dito! Hayaan niyo lang po siya dito, Aling Becky. Hindi pwede, Lady Charlotte. Mapuputi ka ng buong bahay. Pakiusap, espesyal po ang araw na to. Frog, sumunod ka na sa akin! Frank, alam mo ba darating na si Mama dito sa loob ng 2 oras? Isa ka lang tupa, kaya baka hindi mo maintindihan kung bakit ngayon lang siya pupunta dito. Mang Melvin, palakas ng palakas ang ulan. Mamabay pa sa espesyal na okasyon ngayong araw. May pupuntahan lang po ako. Pupuntahan mo si Charlotte? Pupunta ako sa daungan ng Quebec. Ha? Pupunta ka sa ganong kalayo? Baka gumuho ang lupa sa daan papunta sa daungan. Natatakot ako sa kung anong pwede mangyari kay Mr. Andre. Oo nga, puntahan mo na siya. Mapanatag si Charlotte kung malalaman niyang kasama mo siya. Mag-iingat ka. Aalis na po ako. Huwag mo nga akong tingnan na kung isusuot ko na ang damit ko, darating si Mama dito sa loob ng 1 oras. Siguro nga kailangan ko na mag-ayos at magbihes para sa pagdating niya. Pwede mo siyang tawaging Mama nang walang pag-aalinlangan, Charlotte. Lady Charlotte, dahil sa lakas ng ulan, maaaring mahuli sila sa pag-uwi dito ngayong gabi. Sigurado po ako makakauwi sila. Pero maaaring maghanap na lang sila ng pwedeng matulugan malapit sa daungan at bukas na sila umuwi. Hindi! Aalis ako! Pupuntahan ko sila! Hindi pwede, nilalagnat pa kayo. Nag-aalala na ako. Kanina pa dapat sila nakauwi dito. Siguro nahuli lang ang dating ng barko. Pupunta lang ako sa kanto natin. Wag po, lady! Ah? May narinig akong kabayong tumatakbo. Ano? Narinig ko. Sa tingin ko nandiyan na sila Mama at Papa. Lalabas lang ako. Sandali, Lady Charlotte! Hindi sila yon.
Charlotte. Ang papa mo. Papa, anong nangyari sa kanya? Sa daungan. Sa daungan. Na-aksidente siya. At namatay. Si Papa. Wala na. Lahat ng ito ay panaginip lang. Nananaginip lang ako ng masamang panaginip. Yun ang sinasabi ni Charlotte sa sarili niya ng paulit-ulit.